أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قدر فحاد أحمد سبحانه له الأسماء الحسنى وصفات العلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang gabi po sa mga dumadaan dito sa Sukat, Paranaque. Alhamdulillah. At habang po ay inshallah at ipagpatuloy natin ang ating programa na kung saan medyo mahaba pang oras no, inshallah. Ngayon po ay kanina napagbigay po tayo ng paminsahe ng Islam at marami na po kayo narinig sa aking mga kapatid. Inshallah, ngayon po ay dadagdagan natin ng kaunti, ang ilang minuto lang patungkol sa sinabi sa atin na patungkol kay Jesus Christ. Opo, ito po pinakamalaking usapin na kung saan sa Pilipinas, sa buong mundo, patungkol kay Jesus Christ, kung sino ba siya at ano ang katayuan niya sa pananampalatayang Islam. Ang pananampalatayang Islam po ay nananampalataya, naniniwala kay Jesus Christ na anak ni Birhen Maria. Siya po ay isang tao, sugo, propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging sa aklat ng Biblia, ng aking mga kakristyanuhan, na mga kababayan, wala kang mababasa sa aklat ng Biblia na sinabi ni Jesus Christ na siya ay Diyos o anak ng Diyos. Opo, basahin yung aklat ng Biblia ninyo kung mayroon kayong nabasa na litra por litra na sinabi ni Jesus Christ na siya ay Diyos o anak ng Diyos upang sambahin siya. Mas malinaw sa banal na Quran ang huling tipan ng Allah na ibinigay kay mahal Propeta Muhammad, ang huling aklat na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalinaw ang mensahe patungkol kay Jesus Christ. Kaming mga Muslim na naniwala kay Jesus Christ, niya siya pinanganak ni Birhen Maria na walang tatay. Naniwala po kaming mga Muslim at naniniwala kami kay Jesus Christ na siya ay nagpapagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, nagpadilat ng mga bulag, nagpalakad ng mga pilay, at marami pa siyang himala. Ngunit anong sabi ni Jesus Christ? Nagpapagaling siya, nagbuhay siya ng patay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya inangkin, hindi niya sinabi na siya ay Diyos na bumuhay siya ng patay. Bagkus mayroon siyang itinurong Diyos na sinabi niya sa pamagitan sa kapahintulutan ng tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay bumuhay ng patay at nagpagaling ng may mga sakit, nagpadilat ng may mga bulag. Hindi po yung batayan na sabihin mo siya ay Diyos. Kung si Jesus Christ ay bumuhay ng patay at pagkilala mo ay Diyos na siya, bakit hindi mo ginawang Diyos si Elias? Bumuhay din siya ng patay. Si Eliseo, bumuhay din ng patay. Ngayon, sasabihin mo naman, si Jesus Christ ay naglakad sa tubig, naglakad sa dagat. Bakit hindi mo ituring na Diyos din si Moises? Siya din ay biniyak niyang dagat at naglakad sila ng mga Bani Israel. Opo. Kung sabihin mo naman si Jesus Christ ay nagpakain ng libong-libo katao sa isang tinapay lang at isang isda, ganun din ang mahal na Propeta Muhammad. Kung
pag-aralan natin ang kanilang mga himala, mas maraming himala ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang ngayon, makikita mo pang himala na yan sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang banal na Quran hanggang ngayon, walang dagdag, walang bawas, isa sa mga himala ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.